Magandang gabi mga kababayan. Binabati ko rin ng magandang gabi yung matalik kong kaibigan dyan sa Pangasinan, taga Mapandan, si Jaime Gutierrez Aquino, ang taong pinakamaraming libel case sa Pangasinan. Sa ngayon, ang alam ko, nakatanggap naman siya ng isang resolusyon galing sa prosecutor para sa ngayon sinampal na 10 babae. Nako, ganun pang nangyari sa kanya. Anyway, biro lang yan. Pero ang katotohanan po, si Jaime Aquino ay isang makabuluhang kasapi ng mamamayan dyan sa Pangasinan. Siya ay binibira niya yung mga kurakot na mga, lalo na mga flood control project. Kasama na dyan yung bakla na anak ni Divinicia. Ano ba yung pangalan ng anak ni Divinicia na congressman dati? So, may flood control pero hindi na control ang flood. Yan ang problema niyan sa kanila. Hanapin pa kung saan ang naanod siguro ng baha, mga flood control project yan. Ganun po akala nyo sa Ilocos lang meron? Akala nyo sa La Union lang meron? Akala nyo sa Cordillera lang meron? Meron din dyan sa Pangasinan. Okay. Mamaya, binabati ko, mamaya pag-usapan natin si Mr. Jaime Aquino. Pag-usapan natin ang batas ng libel sa kanya para maturuan ko kayo paano umiwas sa libel kung kayo ay magla-live, kung kayo ay magpo-post, pagka kayo dapat ay magiging responsable at makabuluhang mamamayan sa kani-kanyang bayan. Kailangan walang iba po na makakapuna ng mga pagnanakaw dyan sa inyong bayan, kundi kayo na taga riyan mismo ang may pinakaunang obligasyon na punain ang dapat punain. Para sa ikaunad ng bayan, punain ang dapat punain. Kung sa Bulacan naman, kay Orlan Mauricio, ang motto, ang kasabihan sa Bulacan ay sa ikauunlad ng bayan, kabadingan ay iwasan. Ay, ito pa lang tama. Sa ikaunad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Malibog kasi yung gobernador nila dyan eh. Gobernador Daniel Fernando. Yung star siya ng Scorpionites. Siya yung star ng Scorpionites naninilip at saka nagbaba. Yan ang pinakamayamang tao ngayon sa Bulacan. Walang iba kundi si Daniel Fernando. Alamin natin yan. Pero ang pag-usapan lang muna po natin sa ngayon ay ang matinding walang katarungan na nangyayari sa El Nido, Palawan. At ito po ay gawa ng korte na ang nangyayari, nagrereklamo na ang mga taong apektado, gigibain ang kanilang mga negosyo. Akalain mo ba naman hindi sila kasali sa kaso tapos bigla na lang utusan na gigibain mga negosyo nila? Yan, pakinggan natin po muna ang ating national anthem para kay Sara Duterte. Ang magiging presidente sa 2028. Pag siya naging presidente, takbo ka na, Bong. BBM, tumakbo ka na. Pag ito maging presidente, lahat kayo, Remulla, takbo ka na. Lahat. Mga api, si Remulla Janvic, saka Remulla na Buying. Lahat kayo na mga ng api, na mga mahirap. Ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontrakto ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. May Allah bless us all. Allahu Akbar. Ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa
sa korte sa DPUA. Dario Arilano, good evening. Gamora, magandang umaga. Okay, siguro sa ibang lugar siya. Ito ngayon naman po, pakinggan natin ang napakagandang awitin na binuo ni ni Alfredo Hicali para sa atin. Ay hindi, si Brian Rodriguez pong gumawa nito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag Ay, Manservo, may bayad nga gabi dyan. siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusunod. Magandang gabi kay Papa Ingo Binago dyan sa Barangay Nanos, sa Kemba, Sarangani. Malaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Magandang gabi, magandang magpekagawi sa mga pakat, ago pagariakan, sa Bato, Baluk Island, Sarangani, mga iminilip, ago ibailip. Bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso Magandang gabi dyan sa Talayan, lalo na sa 105 Brigade. kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay Ay nakakatawa tingnan, ang mga iminilip fighters ay puro na sila ngayon nakakatulong sa demokrasya. Sila ngayon ay masigasig na nangangampanya para sa eleksyon sa BARM. Unang eleksyon sa BARM, sa bayan kong Sinilagan sa BARM. kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatalo. Sami Jami! Happy kagawi! Watching from Sabah, Malaysia. Remski, good evening sa iyo, Engineer Toto. God bless always. Watching from Paranaque City. Okay. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay, ito naman ay para malaman ninyo ang importanteng target ko rito para mayroon kayong alam sa kaso. Ang kasong ito po ay may mga maliliit na negosyante ngayon dyan sa Barangay Kurong-Kurong sa El Nido na sila ay gigibain ng mga konting negosyo nila. Nang dahil lamang sa isang kaso na pinalabas ng korte na yan at gumawa ng kasalanan ng korte at hindi nirespeto ang karapatan at kalayaan
ng mga mamamayan. Alaikum assalam, Harun Muhammad. Okay, so mga classmate akan, Rosa Emisio, Marawi. Kumusta ka mo, kanulangon? At tunay, kanubakan ninyo imanto. Okay, ito kayo na pag-usapan natin. Ito, ipakita ko muna yung nagrereklamo dun sa may registration na FM sa El Nido. Nagreklamo po, pakinggan muna natin nagreklamo niya, tapos tatalakay natin at ibigay ko sa inyo ang lahat ng mga batas na saklaw dito at bigyan ko kayo ng ideya kung paano labanan yung ganitong klase na pangyayari sa ating korte. Ito po. Pakinggan natin. Ito sa El Nido, Palawan po ito. Kagawad, Mike. Magandang hapon, dito Kagawad. Kagawad. Oo, Kagawad. Wala pang filing. Huwag ka na muna magkagawad din. Oo. Anong nangyari ba Mike, dyan? Ba't tagal sa baluta ng mga yan? Oo, yan na nga eh. Pinuntahan talaga natin ito, Kagawad Mike, dito sa sentrong bayan ng El Nido, sa sakop ng barangay Kurong-Kurong, kung saan ilang mga negosyante, siyempre kilala din natin ng mga ito, taga rito lang din to, ay nagpahumingi ng tulong gawa ng pangamba nila sa pangalawang pagkakataon ay di umano bibigyan sila ng love letter. Hindi love letter, writ of execution, kung saan papaalisin sila soon dito sa lugar At nila. ang kanilang Yung mga nakita yung bahay na yan, mga maliliit na negosyante yan. Ngayon, nakatanggap pa sila kahapon at isang araw ng writ of execution mula sa sheriff galing sa Branch 51 ng RTC Palawan. Ito ay may kinalaman po sa desisyon ng RTC Branch 51 sa Puerto Princesa na sa isang desisyon na ipinalabas noong August 31, 2021. Ngayon, ito nagparadyo nito, nagrereklamo siya, hindi man lamang siya pinadalhan ng sulat ng korte, kasama pala siya, hindi tuloy siya nakapagdepensa. Ang nangyayari po sa ngayon ay gigibain ang bahay niya yan. Ikita niyo yung bahay na yan? Wala man lang hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na magdepensa sa sarili niya. Itong korte naman is gagawin, sasabihin ko sa inyo mga mamaya kung anong ginawa ng korte na kabulastukan. Okay, pero sa ngayon, siguro sasabihin ko sa sunod na vlog ko, sa ngayon na muna, ang gagawin natin is bibigyan ko kayo ng ideya kung paano ang diskarte sa mga ganitong sitwasyon. Kayo dyan, si Teacher Ma'am dyan sa Antipolo, Loreles compound ba yun? Makinig po kayo kasi alam ko ay papaalisin na rin kayo dyan sa inyong lugar dahil ayaw pumayag yung may-ari ng lupa sa inyong gusto mangyari na nagpayag na sana kayo sila, magda-down kayo ng 3 milyon at ang huli ay hulog-hulugan, ayaw pa rin pumayag. Yan po ang problema, Duarte. Si Duarte, kaibigan ko, wala ring bahay ito, buti walang demolisyon. Kaya, paswerte kayo, kung may bahay kayo at walang demolisyon, araw-araw na walang demolisyon, magpasalamat kayo kay Allah o kay Diyos. Dahil wala kayong problema. Pero ito ngayon, kawawa naman mga kababayan natin dyan sa Palawan. So, inunahan ko na, conclusion ko lang ay mali po ginawa ng Branch 51 ng RTC Palawan. Sa Puerto Princesa. Pagkatapos, papalabasan, itong apektado, hindi po siya kasama, ang pangalan niya wala sa listahan ng kaso. Bakit siya ngayon magdudurusa? Okay? violation ay Violation ay, actually, itong area nila, may kinaso ito, no? Maraming salamat. private lot ba yan? Private lot ito, katropang Mike. At ang may kaso ito, matagal na kaso. Alam mo naman yung mga kaso sa lupa, ano? Matagal. So talo sila. Sa madalang salita, natalo sa korte. Oo, natalo sa korte kaya binabaan sila ng writ of execution. Ang problema dito, katropang Mike, ay napag-alaman natin na
yung natalong, ano yun, defendants ba tawag doon? Oo, dependents. Oo. Defendants Oo. ay hindi nakapangalan sa kanila. Oo. Oh, So, yun na nga ang problema. Hindi ang nakapangalan sa ang binabang writ of execution ng korte is nakapangalan sa isang nagangalang Jonel, ano? Pero napag-alaman natin ay, nandiyan ka na lang din, kausapin na natin. Oo, ito, kausapin natin na. Actually, Katropang Mike, nandito sa ating tabi, isa sa mga occupants dito sa area na to, Oo. ano? Oo. Sige, sige. Si Ma'am Jessa. Ma'am Jess, kausapin ka ni Mike Escote. Opo, Ma'am Jess. Yes, hello po. Good afternoon po. Opo, meron daw po kayong writ of execution galing po sa, ano po, RTC? Opo, opo. Opo. Branch 51 po. Branch 51. So, pero Opo. ang ano pong sinasabi diyan po sa writ of execution? Ang nakapaloob po dito, sir, is magdi-demolish daw po sila ng area na natalo po nila na portion of land lang naman po. Wala pong naka-specify kung ilan po yung total ng land at kung saan po ito na matatagpuan. Kasi ang sa title po is naka-subdivide na po siya sa tatlo, sir. Mayroon na po siya tinatawag na lot 1, lot 2, lot 3. So hindi po kami po, nakapaloob po kami sa lot 2, sir. Hindi po naka-specify dito. Kaya po nung yung dumating po yung sheriff na nagbibigay po sa amin ng writ of execution, tinatanong po namin siya, sir, saan po yan nakapaloob? Yung portion of land na po na yan na sinasabi dito sa order. Ang sabi niya po, sir, is total area daw po yung nakapaloob doon sa sir, sa doon daw po sa order. Order, opo. Pero sabi namin, sir, bakit portion of land ang nakasulat dito? At wala pong na total na naka-specific kung ilan po yung total ng land. Pero may pangalan po, may pangalan kung kaninong area. Ano pong nakalagay dyan sa writ of execution? Kanino pong lupa? Ano po kay Jonel Eliazar at saka sa Samuel Dolendo at al. Nakalagay. Opo. Oh, okay. Kung may ganon, pero yung mga lupa na yan ay doon talaga nakapangalan. Yung kinakitirikan ng inyo pong mga gusali ay doon nakatirik sa mga pangalan na yan, sa lupa ng mga... Wala, sir. Kasi, sir, si Kuya Jonel, sir, ay lang po siya, anak po siya ni Nilo Eliazar na si Kuya Jonel po ay sa bubulungan na po nakatira. Pero I mean, yung lupa kasi ang pinag-uusapan dyan kanino yung lupa ay nakapangalan, Sige, ikakat ko muna kayo. Ganito po yung nangyari. Yung Junel na yun, kapatid ng babae nagsasalita na si Jessa. So, ngayon, may kumaso sa kanila na ang pangalan ay kuno mga gabwat apelyido at kinabit nila ang kanilang pangalan na sila daw ay tagapagmana ni Vicente Gabuat. Nakalagay sa isang titulo na numero G-41. Ay, Duarte. So, ngayon, itong si Vicente Gabuat ay matagal na punong patay. So, ngayon, pinangalan dyan, yung mga may ibang tao diyan dumating diyan sa El Nido, nagki-claim ang inisisa na namin ay gumawa po, nagki-claim na sila na apelyido na Gabuat, hindi naman sila Gabuat. Kumbaga nag-invento sila ng apelyido na Gabuat para i-connect nila doon sa Vicente Gabuat na nakalagay sa na pangalan ng may-ari ng 4 na hektarya na lupa. Diyan pinag-agawan, pinag-initan itong lupang ito po. Bakit? Kasi po yung lupang ito ay katabi ng beach. Maraming mga bisitang foreigner pumupunta dyan. So iyan ang hinahabol na negosyo. Ito po ay wala sa poblasyon ng El Nido. Pero isa rin siya po ito sa may pinakamaraming na ibibigay na magandang tanawin at paliguan para lamang po makikita para kumita sila dyan ng gusto. So, ibig sabihin, the bottom line is, may isang mga grupo ng tao, ang aking saliksik sa kanilang mga taong ito ay nagpakunwari sila na apelyido nila ay Gabuat, pero hindi sila Gabuat. Ang nagpapalit sila ng pangalan Gabuat kasi
Ulitin ko lang, nakalagay sa titulo na OCT-G-41 na 4.3 hectares. So, ngayon, nasa tabi daw yan ng dagat, ng El Nido. So, yan ang pinag-ugatan ng away. So, ngayon, itong mga kumaso, ever since the world began, hindi sila nakikita na may bahay sila dyan, na may pwesto sila sa lugar na yan. So ngayon, ang tanging pinaka-the best evidence mo na makikita na hindi sila taga riyan ay unang-una ang address nila sa ibang lugar. Pangalawa po, hindi naman sila botante dyan sa barangay na yan. So pangatlo, bakit dumami ang bahay dyan ng ibang tao kung sila may-ari? Pwede ba sabihin na may-ari sila pero pabaya sila sa kanilang propiedad? So anyway, mga usapin na pangkorte. Pero ang hindi kasiya-siya rito nangyari. Bakit ginawa ng korte na magdesisyon laban sa mga tao na hindi man lamang binigyan ng pagkakataon na sumagot kung may kaso sila? Kagaya nagreklamo, hindi po siya kasama sa kaso. Pero yung kanyang pwesto ay gigibain. Ganun po, hindi po nag-iisa yan sa Palawan, sa ibang parte ng Pilipinas, kahit hanggang Mindanao, sa farm area nangyayari din yan. Kaya kinikwento ko ito para mabigyan kayo ng isang mabisang panlaban, paunang panlaban, kung paano gagawin ninyo kung nagkakataon na mayroong gano'n nangyari. Isang araw nakatanggap lamang kayo ng eviction order o di kaya demolition order na ang bahay mo ay gigibain o di kaya palayasin ka sa bahay mo na kinikilala mong bahay mo mula nung ikaw ay pinanganak sa lugar na yan. Ganun po ang sitwasyon dito. So, tapos Drew Rogan, natutuwa siya sa ating topic ngayon. Si Yamski, hindi natuto pagtungkol sa lupa. Pala ang pinag-usapan, malaki talagang ang usapin. Kailangan talaga umabot sa korte. Ito pong problema, problema Duarte, ang nagbigay po ng problema ay korte mismo. So, yung pamilya, nagkukunwaring pamilya na gabwat, nagsampa po sila ng kaso, kahit wala sila dyan, nagsampa sila ng kaso na tinatawag, dalawang uri ng kaso. Isang lote, 4.3 hectares, yung isang tao na ang pangalan ay Attorney Philip Ray ng Kiel, ay kinasuhan nila ng unlawful detainer. Ang unlawful detainer, ibig sabihin, pinapalagay ng kumakaso na itong kinakasuhan nila ay umuupa sa kanila o di kaya binigyan lang nila ng toleration o pinayagan lang nila na gumamit ng lupa na may kondisyon na oras na kailangan nila lupa ay alis na lang at sila ay papalit. Yan po ang ibig sabihin. Dalawang uri lang po ang tinatag naming cause of action para sa lote na unlawful detainer. Yang si Attorney Nangkel, yung narinig nyo kanina, sinati na doon sa lot 1, lot 2, lot 3, yung 4.3 hectares. Tapos, sinasabi ni Jessa na yan, na ang pwesto nila sa lot 2, hindi daw kasama. All right, ganito yan. Nung kinasuhan si Attorney Nangkel, pinapalaya sa lot 2, yung iba namang tao, hindi kasama si Attorney Nangkel, ay kinasuhan din marami. Kumbaga nang huhula po ng pangalan ang kumaso rito. Siyempre manghula sila kasi hindi naman sila taga-riyan. Na kumaso sila sa korte sa Puerto Princesa at aligasyon nila ay tumitira daw kanila daw yung lupang yun. Tumitira kaya ang ginamit nila action publiciana o recovery of possession. Ngayon sa recovery of possession ay parang kauri yan na tinatag na unlawful detainer. Pero sa unlawful detainer, dalawang dahilan lang po ang pwedeng gamitin para ikaw ay mapalayas. Una, ang dahilan ay kung ikaw ay nangungupahan at hindi ka na nagbabayad ng upa at tapos ng kontrata sa upa, kaya pwede ka nang palayasin. Ang isa ay ikaw ay pinayagan lamang tumira at gagamitin na ng may-ari ng lupa ang lupa, kaya pinapaalis ka, ayaw mo umalis. Kaya yan lang dalawa, tandaan nyo yan. Outside there, wala nang kasong unlawful detainer. Ito naman,
Dahil marami silang nakatira, siguro matantyaw mahigit 50 po. Halos 100 ang mga tao nakatira sa stretch ng lupa na yan. Ang likod ng lupa ay kalsada ng El Nido, Taytay. Bayan ng Taytay, Palawan at El Nido, Palawan. Ang sa harap ay dagat na mayroong magandang beach. Yan. So, yan ang pinag-aawayan ngayon. So, sabi nito ng kumakaso ayon sa kanila, si Atty. Nangkel ay hiniwalay nila. Ginawa ng lot 1, 2, 3. Pero nung kumaso sila sa ibang tao, wala silang binanggit na hinati na pala sa 3 ang lupa. Na wala silang binanggit na may lot 1, lot 2, lot 3. Kumbaga shotgun. Kung sino lang malista. Hindi po nila nilista, hindi po sila nag-survey para malaman na kada bahay sino may-ari. So, in other words, we will present this as a problem sa korte natin sa Pilipinas. Ang korte naman natin sa Pilipinas, hindi lumalabas sa kanilang korte ang judge. Umaasa siya sa kung ano ang isasagot ng kaso, anong sampa ng kaso ng mga kumakaso at anong sagot ng mga kinakasuhan. So, in other words, dito nyo makikita na hindi malang nalagay sa mata ng korte na napakarami na palang bahay. Ang akala doon ng korte, kung sino ng pinangalanan, mga 20 lang pinangalanan. So, ang nangyari pa, ginawa pa ng korte kasi COVID times ito sinampang kaso. So, nung COVID, sino pa mga taong lalabas? Di ba walang lalabas? So, marami sa mga kinasuhan dyan na hindi na-default dahil hindi naman sila makalakad-lakad kasi bawal labakad. May COVID. 2020 sa sinampa. Kaya ang decision nga, August 31, 2021. So, nagdeklara din ang judge na gineklara niya na default ang iba. Alam mo, ano ko lang, on the surface lang ang sasabihin ko, nung inusisa ko itong kasong ito, ay yung judge dyan na si Judge Luna, tandang-tanda kung Judge Luna yun, nakadebate ko yan, nakaaway ko yun sa branch 51 ng Puerto Princesa. Ang ginawa niya, pinagdi-default niya yung mga iba. Tapos, with due respect sa mga kumakaso, halata po na kumakampi sila sa plaintiff. Tapos, while ang kay Atty. Nangkel ang kaso niya ay unlawful detainer, itong iba naman, na hindi niya binanggit kung saan sa lupa ng nasakop ng original certificate of title number G-41 without identifying kung saan ang kanilang pwesto, ay basta kinasuhan lang. Ang kaso, ulitin ko, ay action publisyana o yung tinatag na recovery of possession. Ano naman ang kailangan ng isang kumakaso ng action publisyana na tinatag ng mga abogado o di kaya yung recovery of possession? Ibig sabihin, i-recover mo ang paghawak sa lupa. Ang kailangan mo lang patunayan ay ikaw ang may-ari at gusto mo nang kunin ang lupa bilang isa sa karapatan mo bilang may-ari ng lupa. So, yan po. Ibig sabihin, pinresenta nitong kumakaso yung title number G-41, OCT G41, at kiniklaim niya na siya may-ari niyan sa pamamagitan ng pagsabi siya apelido Gabuat at ang nakalagay sa titulo ng Vicente Gabat ay lulo nila. Pero hindi. Nausisa ko na hindi nila kadugo. So anyway, direkta, natuloy ang kaso. Ang desisyon dyan ni Judge Luna, patay na siya eh. Ang desisyon niya dyan ay maling-mali. Unang-una, ang mali niya ay diniklara niya default ang mga tao. Hindi niya pinagbigyan ng pagkakataon yung mga pinangalanan, hindi niya binigyan ng pagkakataon na makasagot. Pangatlo, ang mga kumakaso ay hindi nila binanggit sa kanilang reklamo na mayroon palang lot 1, lot 2, lot 3 na hinati ang lote na kabuuan na sakop ng OCT number G-41, hindi nila binanggit. So, ibig sabihin, sa mata ng branch 51, ang lupa ay hindi pa nahati-hati. Ang inisip na lahat ng kinakasuhan ay doon nakatira lahat. Yan ang inisip ng judge.
Pero hindi binanggit ng mga kumakaso na yan na may hiwalay pa pala sila na kaso sa lot 2, doon na sila nagbanggit na lot 2, laban naman kay attorney Philip Ray Nangkil. So, anong resulta ngayon? Dahil COVID, na-default, nagdesisyon, pabor sa kumakaso itong si Judge Luna. At ang hindi alam ni Judge Luna, kasi tinatago ng kumakaso, na may hiwalay pala na kaso na sinampa yung mga kunwari nag-apelidong gabwat laban kay Atty. Nangkil. Ang kaso na sinampa ay unlawful detainer. So, unlawful detainer on one side, sa isang bahagi ng lupa, laban sa isang abogado. Tapos, sa kabila naman, ay lahat ng mga tao pinangalanan ay pinipresenta sa korte na nakatira sa lahat ng party kasama ang lot 2. Pero sinasabi sa korte doon na walang lot 1, lot 2, lot 3. Ganun po nangyari. Ibig sabihin, sa pagkaso pa lang mandaraya ng abogado ng kumakaso. Attorney Grapilon, sobra naman to pang-imbento mo sa kaso. Binabanggit ko ng pangalan, hindi po ako natakot sa inyo kasi may resibo ako. Binablog ko ito kasi ayoko mangyari yung ganitong dayaan ng abogado na nangyayari sa El Nido, Palawan. Ayoko na mangyari ito sa ibang lugar. So ano ngayon na nangyari? Ang ginawa niya, isa sa mga inakusan dyan ay ang pangalan Junel Eliazar. Akalain mo bakit mo Jerusalem isama sa kaso yung Junel Eliazar? Palayasin mo sa lupang yan, pero nakatira sa iba, hindi man na siya nakatira dyan. Kita mo sindikato? Para saan yun? Dito nyo makita kung para saan ang nagkutsabahan ang abogado kabilaan. Ganito po yan. So kumaso, ang plano ng judge ay i-default yung mga totoong kalaban at may isang kunwaring kalaban ay hindi dinefault. So na-default ang lahat, isa na lang natira na kalaban. So nang isa natira kalaban, natalo siya ngayon, nag-apila siya sa Court of Appeals. Pagkatapos na doon sa Court of Appeals, naka-apila na, inutusan ngayon ng Court of Appeals yung nag-apila, hoy, sumagot ka na. Akalain mo yung abogado niya hindi nagsampa ng appearance brief, Rosalie? Anong ibig sabihin nun? Bakit hindi ka nag-apila? Ibig sabihin, hindi ka genuine na tao. Hindi ka genuine na partido dyan. So ano ngayon ang target? Dahil nadeklara na nila na default na yung lahat, maliban sa isa, ay yun pala ang sadya lay na hindi na nagsumiti ng tinatag na appellant's brief. So, parang withdraw ng isang tao. So ngayon ang nangyari, wala nang kalaban na tira. Pwede na ipatupad na lang, agawin na lang ang lupa. Naintindihan mo lang ano nangyari? So, diyan mo makikita ang motibo kung bakit may nangyayari na mga tao na hindi binigyan ng sulat. Hoy, kasama ka pala sa kaso. Hindi na alam, nakarating na lang ang writ of execution, nagigibain na lang sila. Yan po ang sitwasyon dito. So ngayon, pag gano'n na mangyari, ito, maswerte naman sila at nakakita sila sa grupo. Mga grupo kong abogado. Ako naman ang top researcher na, top planner. So mga grupo kong abogado, nagplano kami. Akalain mo ba, yung mga tao na tinulungan namin na labas na, natalo na, ay naibuhay namin ng kaso, nabuhay namin ng kaso. Sampa kami ngayon ng motion for reconsideration kasi nalaman namin yung dating abogado na tumayo sana sa kanila, namatay sa COVID. So kung namatay sa COVID, sino ngayon mag-asikaso sa mga kliyente? So ang nangyari, nagkamali ang Diyos talaga po ay may inilaan na awa para sa mga taong kinawawa. Yung mga taong yun na pinangalanan na default na, mabuti na lang hindi pala napadalhan ng kopya ng desisyon ang abogada nila na namatay dahil sa COVID.
So dahil doon, nagsampa kami ng motion for reconsideration at napilitan ang judge na bigyan atensyon ang aming motion for reconsideration. Ang tawag diyan sa technical na term ay given due course. So, pagkatapos na mabigyan, nakapagsampa kami ng motion for reconsideration, diniklara din ng korte na natalo. All right, no problem kung talo. So what is important is, nabuhay ngayon ang pag-asa nitong mga diniklara na default. At dahil nabuhay ang pag-asa, na problema ngayon yung mga abogado na nagsampa ng kaso kasi ang buong akala nila ay hindi na makabangon itong mga na-default. Kung hindi na makabangon at ang isang pinanalo nila, pinapilan nila kunwari, ay umatras na, wala na sanang kalaban. At kung wala na sanang kalaban, kuha na lahat ang lupa. Pati mga tindahan doon, lahat kuha na sana. Mabuti na lang, may Diyos, may Allah. Allahu Akbar. Mabuti na lang. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi natulungan ang mga taong kawawa. So ngayon, nasa estado na ngayon na nakaapila, nakakit na sa Court of Appeals yung mga tao na kinawawa. Naging regular ang kanilang karapatan at tinanggap naman ng Court of Appeals ang kanilang apila. Ito na ngayon. Ang sitwasyon ngayon, yung isa na dati nag-apila ay out na. Ngayon, ang iba ay in. So ngayon, na problema ngayon, yung mga nagdidisenyo ng katiwalian ng mga abogado. Dapat ipadisbar mga ito eh. So anyway, ang ginawa nila ngayon, nagsampa sila ng motion for execution, pinapa-execute, ipapatupad yung decision ng korte na kahit ang katotohanan, nakaapila pa yung iba. Ngayon, ang sabi nila, laban lang dun sa isa. Ngayon, Rosalie, may tanong ako sa iyo. Yung tinalo ay hindi naman taga roon, wala namang bahay doon. Paano mo ipatupad sa tao walang bahay dyan? Paano mo i-demolish ang tao na walang bahay dyan? So, ibig sabihin, nahalata na ang drawing nila. So, ito ngayon ang solusyon. Ano ngayon ang solusyon? So, anyway, hindi ko na pala pahabain mo na to. Gusto ko i-discuss ito ng detalyado mula sa simula para matututo kayo sa kaso. So, anyway, ang nangyari dito ay nagsampa na lang kami muna ng tinatag na motion to quash the writ of execution. Ano ibig sabihin quash? Legal term yan, ibig sabihin tunawin. Nag-motion kami na patunaw ang writ of execution. Ang rason namin, bakit? Wala pong authority ang RTC magpalabas ng writ of execution. Bakit walang authority? Makinig kayo, importante ito. Pag malalaman nyo to, baka marami kayo matulungan sa nakikinig sa akin. Kasi konti lang abogado sa mundo, kaya gusto ko mag-lecture para kayo na matututo, ay pwede nyo magamit, sasabihin nyo sa inyong mga kaibigan at inyong mga kamag-anak. Ganito po ang nangyari. Ang sitwasyon sa ngayon ay nag-apila muna yung isa na kunwari na iyon ang kalaban, nag-apila sa Court of Appeals pero hindi nagsampa ng kanyang papel para sa apila. So, binasura ng Court of Appeals. Hindi ka pala interesado eh. Parang gano'n nangyari. Pero ginawa niya, hindi siya interesado. Nung panahon na yung mga tinulungan namin ay default pala sila lahat. Ngayon, nung pumasok, siyempre magaling tayo eh. Mga utak ito, genius tayo dyan sa pagdating gano'n. Ang nangyari, nabuhay ang karapatan nitong na-default. Na-out bago ipatuloy, magtanong muna. May apo, Bertenito, will ask you a question. My classmate said Bongbong Marcos is a monster B. Huh? Bongbong Marcos is a monster? Why? Because he steal money. Stealing money? Yes. Sabi classmate ko. Your classmate told you. Yes. Okay.
Ang apo ko alam ng politics, ah. So anyway, ito na ngayon ang ginawa ko. Sa sitwasyon sa ngayon, yung apiladong isang kasama nila na kunwari kalaban, wala namang lupa dyan, Le. Bakit mo kinasuhan ni palayasin ang tao sa lupa na wala naman siyang lupa dyan? Wala siyang pwesto dyan. Yan ang unang anomalya. Tapos, ang pangalawa, yung totoong mga na nandun sa lupa, yan ang pinadefault ninyo. Mabuti na lang ang matalino, ang henyo na si Toto Kausing Tirador na doon. Oh, hindi na buhay. Nasa Court of Appeals na rin sila. Hiwalay na apila sa Court of Appeals. So, meron ng Court of Appeals. Ang isa, wala. Ang isa, Court of Appeals. So, ngayon, nagsampa po kami ng motion to quash. Ibig sabihin, ipatunaw ang writ of execution. Ano ang dahilan? Ito po siya. Sa ilalim po ng Rule 39 ng Supreme Court, Rules of Procedure, nakalagay po sa Section 2 na ang pagpalabas po ng tinatag na writ of execution, ibig sabihin writ of execution ay utos na ipapatupad ang desisyon. Ang writ of execution, pwedeng ilabas na pending na kahit may apila. Kasi kung Englishin ko, baka hindi niya maintindihan eh. Pending appeal kung tawagin yan. So, hingi ka ng utos sa korte na ipatupad ang desisyon na kahit nag-apila ang kalaban. Yan ang ibig sabihin yan. Sa Section 2, pwede mong gawin yan kung ang Court of Appeals ang magbibigay ng writ of execution. Ngayon ito, ang nagbigay, RTC lang. Bawal. Bawal. Lack of authority. Bawal. Bawal sa sapagkat ang kaso, nakaangat na ang jurisdiction authority sa kaso, nandun na sa apila. Kaya wala ng authority ang RTC. Ganun po yan ang aming argumento. And I do believe, by the power of justice, by the power of God, mananalo ito mga tinulungan namin. Ito po, ipakita ko sa inyo kung anong pwesto dito kanina. Ngayon ipakita ko yung Google Earth shots ng mga pwesto. Sige. Sige lang. Finished or unfinished? Pass your paper. Ito po yung pwesto dyan. Yan, kalsada sa El Nido. Taytay. Sa likod niyan po ay dagat. So, ito po yung pinagawayan. Isa yan sa pinagagawan. Yan, no? Gigibain biro mo? Gigibain mong lahat ng yan? Oh? Ito, isa. Gigibain mo. Ito yung may gate dito. Balili Gate, private property, gate 2. Hanggang doon yan, no? Hanggang dyan yan, no? Yan po ang isang parte sa Barangay Kurong-Kurong ng El Nido. Hanggang dyan yan. Ito pong entrance galing sa kalsada. I'm doing something. So ito po yung isa gate 1 ng Balili property. So yan po ang makikita nyo, ang gigibain sa harap. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang sa likod na ang sa likod na makikita mo ng mga ito po yung forma niya. Pakita natin sa inyo. So yan po ang forma. Yan ang dagat. Tapos ang kanina dito sa harap, dito siya, kita niyo yung cursor ko, yung puti, yan yung kanina dun. Tapos yan sa likod, dagat. Yan. Ganon katindi yan. So yan po ang pinagagawan. So, ang isang natutunan niyo sa akin na matindi sa ngayon ay kung ang kaso ay inapila at umakyat na po at binigay na ang mga records ng kaso, ipinadala na sa Court of Appeals
o sa appellate court. Kasi kung MTC ang appellate court niya ay RTC. Kung RTC ang appellate court niya ay Court of Appeals. So kung pinadala na sa Court of Appeals, ay hindi na po pwede magpalabas ng utos na writ of execution o pagpapatupad ng desisyon. At dito, gusto ipatupad ang demolition. So hindi pwede magpalabas ang RTC ng writ of demolition kasi nandun na sa Court of Appeals ang kaso. Ang may hawak na ngayon na exclusive authority ay Court of Appeals. So, kailan pwede? Actually, pwede rin siya. Yan na po. Pwede rin ang RTC magpalabas ng writ of execution or pagpapatupad, utos na pagpapatupad kung sa isang kondisyon, katatapos lamang ng kaso sa RTC, nag-file ng motion o notice of appeal ang natalong kalaban at andyan pa sa RTC, hawak pa ng RTC ang mga records ng kaso. Yan lang po ang tanging paraan na makapagbigay ng writ of execution ang RTC. Dito naman sa usapin ay hindi sila pwede makapagbigay sapagkat nasa eksklusibo na authority na ng Court of Appeals ang usapin. So ladies and gentlemen, dyan na muna gusto ko kalukayin yan mula umpisa hanggang dulo para mabigyan kayo ng example na isang case study tayo at malalaman nyo at maintindihan ninyo. Gusto ko kahit hindi ko kayo abogado, maintindihan ninyo sa layman's term kung ano ang pagtakbo ng kaso. Okay? So, ngayon sa inyo ngayon ay nais kong magbati sa inyo. Babatiin muna kayo si Johnny Laguador. Okay po talaga makinig sa inyo mga topic at Tony Toto, nalilinawan na ka sa batas sa mga pagtalakay mo. Salamat din po. Tapos sabi naman ni Ben Reclamadon, merong sindikato dyan sa Palawan na nangunguha ng lupa ng iba. O ganun nga po. Si Yamski, Engineer Toto, iba din talaga makinig sa isang professional na katulad nyo. Sir, maraming natutunan lalo na tungkol sa batas ng pinag-usapan. Sa Ben Reclamador, DDS ang classmate. We miss you, Bertinito. Si Graceline, si Tekla, Dr. Kausing, sobrang lawak ng lupa, kaya pinag-interesan. Commercial lot po dyan. Mabuti, nandyan kayo para sa kaaba-aba. Okay, parang may kasabuatan din pala. Bing Liwag. So, Yernel Duenas, good evening po. Sa sunod, sa Bataan naman na lupa, pag-usapan natin. Maganda din dyan. Maganda din sa Bataan. Bogs Adam, mayong gabi, sir. Drowa Rokan, wow, Engineer Toto, the best ang topic natin ngayon. Salamat po. Yamski, Engineer Toto, pagtungkol sa lupa pala, ang pinag-uusapan, malaki talagang usapin. Kailangan talaga umabot sa korte. Eliseo Taparan, Kaele, look so awesome, Doc Toto. Yamski, good evening sa iyo, Engineer Toto. God bless always. Watching from Paranaque City. Ibrahim Osman, Shokran, Ibrahim. Okay, sino pa? Okay, kailangan didiscuss ako para marami kang alam paano magkipaglaban sa katarungan kahit hindi kayo abogado. Sabi ni Mabi Maligay, at bilang isang pagtulong ko sa inyo, wag po kayong mangimi, mag-email po kayo sa mas maganda email na lang para na-record natin. Email po kayo dito sa berteni.kausing@gmail.com kung may tanong kayo, mga kung paano gagawin, at ako'y biglang magbibigay ng tulong. Huwag niyo bibigyan sabihin na tulong abogado yun kasi disbarred ako ha. Ano lang mga advice lang yun. Yan. Dito niyo pa kayo mag-email. Ngayon, siyempre, flood control ngayon, ubos ang pera, wala tayong pera, ay nasa inyo na lang kung bibigyan nyo ko, ay dito ang GCash number ko po. Pwede nyo na ako i-text dyan. Yan. So, yan na lang muna at magandang gabi po. Magandang gabi, kabayan! Okay. Dito Kausing Tirador. Okay, paki-like, paki-subscribe, paki-share.
At And comment. pagkatapos, don't forget to like also or to follow my Twitter, And comment. my Facebook, Instagram, TikTok, at saka TikTok. Maraming salamat po.